Bagyong Nika, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 12:45 ng tanghali. At Bagyong Ophel, pumasok din sa ating Philippine Area of Responsibility kanina namang madaling araw. At ngayon ay mabilis na kumikilos pakanluran. At posibleng pagsunod ni Pre Pipito, alamin. At halos nalalabi ng bansa, magiging maalinsangan, friendly weather muna ang iiral sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ilagang kanluran ng bahagi ng Northern Luzon, medyo maulap at makakaranas pa rin ng ilang bugso at maulan. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, November 12, 2024. Ang oras nating post ngayong hapon ay alas 1:37 na ng hapon. Bakit hapon na? Dahil yung huling report ko kagabi ay extended na yun para kaninang umaga. Just in case malate po tayo dahil medyo busy po ang inyong lingkod. So, extending yung aking naging forecast kagabi at kahapon para yung ating extending forecast na ni-report kahapon ay hanggang kaninang umaga po yan. So ngayong hapon ay ang ating pag-report ngayon para sa latest status ng lagay ng panahon at mapapansin ninyo, mainit at malinsangan ang ating paligid ngayong araw at nitong maghapon. Maliban lamang sa ibang bahagi pa rin ang Western Luzon na medyo nakakaranas pa rin ng mga pagtulog at pagkilat. Lalo na dyan sa bahagi nga po ng Zambales at Pangasinan na nasa aking lightning detection system. May 61 lightning strikes ngayon as of 1:35 PM ang naitala. Sa iba't ibang bahagi rin ng Cagayan na kani-kanina may mga pagtulog at pagkidlat din. Asahan yan ngayong maghapon dahil medyo may outer rain band pa rin o maabot yan na nakakalabas lamang ni Bagyong Nika. So, unti-unting improve weather condition na rin ang buong bahagi ng Northern Luzon at medyo i-ready na naman natin ang ating mga sarili dahil may susunod pa pong bagyo na mukhang lalapit na naman dyan sa inyong lugar this week. So, paghandaan na uli natin, wala po tayong magagawa, hindi natin makokontrol po ang sitwasyon. Ang magiging magagawa na lamang natin ay yung mapaghandaan uli ang darating na panibagong bagyo. Ito nga pong si Ophel. Sa ngayon, ang ating lagay na panahon, ngayong current conditions, base sa weather station, ay overcast and gloomy po tayo, haze at few clouds. At maaraw po dito sa amin. So asahan sa buong Metro Manila, wala pa kaninang umaga. Dahil wala tayong inaasahan na northeasterly surface wind flow dahil nasa bandang China pa nga po dumadaloy itong hanging amihan. Bakit malayo? Kasi yung tinatawag natin na Madden-Julian Oscillation ay medyo nag-hampering dito sa may bandang Atlantic. So, malapit sa may bandang Mid-Pacific papunta ng Eastern Pacific actually, ay medyo nag-hampering dahil sa nagkaroon ng sunod-sunod na tropical cyclone, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang steering environment. So, itong dito sa may bandang west portions natin, dito sa may bandang China at Siberia, yung daloy ng hangin na paaga ang pagkilos niya pa southwest. Kaya may mababalitaan kayo na ang parte ng Japan, nawala daw ang yelo. Naunahan yun sa pinaka-history ng Japan. Yung Mount Fuji, nawalan ng yelo. Tapos dito sa may bandang Saudi Arabia, nagkaroon naman ng snow. Ang nangyari kasi, kung titingnan nyo sa pinaka-globo, sa satellite natin, yung steering, yung jet stream ko, maaga siyang kumilos pa southwest. So mula Siberia, imbis na dadaan muna ito dito sa may bandang Korea, South Korea, North Korea, then kukurba ito pababa, pa southwest sana. Dadalo ito pabandang Taiwan. Then tatamaan sana ang bahagi ng Pilipinas. Pero dahil maaga po yung pag-southwest nito, dahil nagkaroon ng hampering nga po dahil sa sunod-sunod na tropical cyclones, na iba muna pansamantala ang daloy ng northeasterly surface wind flow. Maya-maya papaliwanag natin yan ng konti. Sa ngayon ay ating lowest temperature nitala sa aking weather station kaninang 4:59 AM
nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon, 30.1 degrees Celsius ang pinakamataas na namin naging temperatura. Kahapon ito ng umaga at 10:06 a.m. Ibig sabihin, mababa ang aming naging heat index kahapon at 38.9 degrees Celsius lamang. Pero pasok pa rin yan sa pinaka-dangerous level. Itatabi naman natin sa ating PH extremes and past 24 hours. Nangunguna ang Butuan na may 36 na grabe ang kanilang air temperature na 36 degrees Celsius at sa lowest temperature naman sa Baguio ay 16.4 degrees Celsius ang pinakamababa. Sa Inulan naman ang Kalayan, dyan pa rin sa may bandang Cagayan, nakaabot sila ng 170 mm na ulan dahil sa maghapong ulan at bugso ng hangin na naranasan nila kay Bagyong Nika mula kahapon. So, hopefully, walang masyadong naging damages pero expected natin marami po ang nagkaroon ng pagkasira sa mga pananim at sa mga iba't ibang ari-arian. So, sana ay makarecover kaagad po tayo at kung kinakailangang tulong ng ating local LGUs ay pwede na po kayong lumapit. At sana may magawa po ang ating LGUs dyan, lalo na sa bahagi nga po ng Cagayan at Isabela na kahapon ay mas binayo kahapon itong si Bagyong Nika. Sa ating outside humidity, 74% katamtaman ng ating outside humidity. Dahil po sa medyo mas maalinsangan tayo ngayon dahil umiiral uli ang Stalis. Despite na nariyan si Bagyong Opel, 1,006 hectopascals naman ang atmospheric pressure. So medyo thunderstormy tayo. Asahan po sa hapon o sa gabi o madaling araw yan ha. Unsteady ito since last hour. So sa high tide, low tide status, minimum low po tayo. So silipin natin kung pwede naman pumalaot. Base sa ating almanac, sisilipin po natin yung tides level. Hindi po umaabot ng 1 meter. Ang pinakamataas mamayang alas 8 ay nasa 0.6 na po ang pinakamataas mamaya. So hindi masyado kataasan, pero kung sisilipin natin yung Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung matindi pa rin ang pag-alon, lalo na sa hilagang kaluran ng Northern Luzon. Gamit ang significant wave height, kung sisilipin natin, ay medyo mataas pa ang alon dito sa bahagi nga po ng Northwestern Luzon, especially sa buong bahagi ng Batanes, Cocoa Island at Babuyan Island, Ilocos Norte, ng bahagi ng Pari at La Union, maabot po sa 1.5 meters ang taas ng alon. At least nakalagpas na kayo sa 2.5 meters pataas ang pag-alon. So sa susunod na 24 oras, unti-unti na rin bababa. Kaya lang, dahil sa presensya na naman ni Opel, ay ang bahagi na naman ng silangan ng bansa, unti-unti na naman magiging rough ang mga pag-alon. So hanggat ngayon, medyo mababa pa ang level ng alon. Kaya lang, mayroong mga bugso ng hangin dahil sa gale force winds. Ingat na lamang, alalay na lamang kung papalaot kayo ngayon, lalo na sa bahagi nga po ng baybayin ng Eastern Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pero sa bahagi nga po ng Northern Luzon, mataas po ang alon, so medyo bawal pa sa mga maliliit nating mangingisda. Base na rin dito sa ating ginagamit na significant wave height. So for the next 24 to 30 hours, magigirap na naman ang ating karagatan. Ayan o, base dito. So by mula bukas po, actually mula pa madaling araw, medyo sasama na ang alon dito sa may silangang bahagi ng buong Northern Luzon and Southeastern Luzon. So kung kaya pa ninyong makapalaot, ay samantahilan ninyo dahil mula mamayang hating gabi ay unti-unti na namang magiging malikot ang karagatan. Aabot na naman yan unti-unti sa 1.25 pataas habang lumalapit itong si Opel. Ayun o, maabot na naman sa 2.5. So halos kapareho kay Nika. So yun po ang ating analysis ngayon dyan. Samantala, nakataas ang ating thunderstorm advisory sa South Luzon. Base dito, ay asahan po ang may mga bugso pa ring paghangin at mga kalat-kat na pagulan sa parte po ng Bicol Region. Kasama na ang Sorsogon mula Magallanes at Matnog. Naasahan yan within 2 hours, magkakaroon po kayo daw ng mga pagkalat-kalat na pagulan. Pero base sa ating lightning detection system, ang most of Northern Luzon ang mas nakakaranas ng pagpulog at pagkilat. Pero just in case, be ready na lamang sa pananggalang sa ulan. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:24 p.m. At ang ating moonrise o yung ating waxing gibbous, 82% illuminated na po, malapit nang mag-full moon. So, mamayang 2:30 p.m. pa po ito, mag-moonrise and lulubog ito kinabukasan ng madaling araw at 2:54
a.m. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, nasa magiging maulan daw ang ating maghapon. So isolated and scattered po ito, pero manguna ang humid at malinsangang panahon dahil sa easterlies. Ganon din bukas po ng Miyerkules. Pero magsisimula ng hapon ng Miyerkules, unti-unti, magiging gloomy na naman po tayo, lalo na sa silangang bahagi ng southeastern Luzon hanggang northeastern Luzon. Unti-unti yan. 70 to 71% ang chance ng pag-ulan. Bukas yan ng Miyerkules. Highest lowest temperature expected, 30 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang gamit natin infrared level 2 para makita natin yung pinaka-focus ng water vapor at kasabay ng mga heavy rain potential. Makikita po mula sa may bandang Apari at ilang bahagi ng Ilocos Norte, magiging maulap pa rin ang himpapuid. May mga ilang light to moderate showers and some heavy rain showers lalo na dito sa bandang Santa Ana, Cagayan at Apari at ilang bahagi ng Babuyan Islands. Dito sa kanluran ng Lono Luzon mula San Fernando, La Union, Alaminos at Dagupan, and the rest dito sa may bandang Zambales mula Masinloc, Santa Cruz, pababa na yan ng bandang San Narciso. Magiging partly to mostly kaudi kayo dyan dahil medyo meron pa rin dumadaloy na southwesterlies dyan, pero palayo na rin ito since nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nika. Ayan, nakalabas na. So, yung southwesterlies nito medyo kumukurba na, sumasabay na po sa kanya. Kaya yung bahagi ng kaluran ng Luzon, unti-unti improved weather condition na rin, kabilang na ang bahagi ng Cordillera Administrative Region and the rest ng Tuguegarao, Cagayan Valley, Isabela, yan, mula sa bahagi nga po ng Ifugao, Kalinga, Apayao, and the rest ng Central Luzon na yan. All the way kasama na ang Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, hanggang buong Southern Luzon, Mimaropa, hanggang Mindanao, katamtaman at magiging fairly weather po tayo. Puro isolated rain showers po ang medyo iiral. Bahagyang may easterlies pa tayo dito. Pero habang lumalapit itong si Ophel, numinipis na naman yung daloy ng easterlies, lalo na sa may bandang southeastern ng Visayas at Mindanao. Unti-unti, pero patuloy pa rin kayo makakaranas dyan ng humid at maalinsang ang panahon. So hindi natin isa-isahin mula Metro Manila na yan. Buong bahagi na po yun ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Kitang-kita naman, mga ilang isolated rain showers lamang ang nakikita natin dito. May mga ilang pagkilat lamang, especially sa may Panay Island, southern part ng Negros Region at Central Visayas. Pero mga ilang light to moderate showers lamang. Kung pagbabase natin ng water vapor, which is makikita natin yung latest ng mataas na level ng water vapor sa paligid ng bansa. Ayan, kung makikita natin, then i-reduce natin yung threshold para makita natin yung approximate na masasakop nito. Mapapansin natin mga ilan lamang na mga light to moderate and some heavy, o mga light to moderate mostly dito sa may bandang Santa Ana at Gonzaga hanggang Apari. At nabanggit na natin ang bahagi ng Dagupan, Alaminos at ilang areas ng Zambales. Pero mula bahagi ng Metro Manila, pababa ng Visayas at Mindanao, katamtaman lamang ang water vapor na nakikita natin. So halos mga light rain showers o magkakaroon man ng isolated rain showers. Yung boundary ni Ophel, hindi pa masyado nagpapang-abot. So yung surface trough, dito ay hindi pa masyado nagpapang-abot sa silangang bahagi nga po ng Southeast Luzon, Visayas at Mindanao. Pero habang lumalapit ito si Bagyong Ophel, alam na po natin, kagaya na rin nating Bagyong Nika, ay unti-unti na magiging mas maulap na ang buong silangang bahagi nga po ng bansa. Matik na po yan. Dahil makikita natin sa water vapor at unti-unti na namang nahahatak o hinahatak na naman niya yung ating southwesterlies sa west wind flow. Manipis pa nga lang siya sa ngayon, kaya hindi masyado mataas yung water vapor dito. Hindi gaya sa bahagi ng kanluran, kitang-kita naman yung makapal na kaulapan nito na may dalang water vapor na umaabot within 20 to 30 millimeters. At dito sa bahaging malapit sa sentro niya, maabot pa rin ng at least 40 millimeter ang accumulated na water vapor dito. Ang kagandahan lamang ay hindi na masyado lumalapit dito sa bahagi ng northwestern Luzon area. Kaya halos buong katimugan ng bansa, mula Metro Manila pababa, ay magiging katamtaman at magiging mas maalinsangan ang ating panahon. Huwag masyadong magbibilad mga folks, dahil asahan natin maghapon po yan, maaraw, at asahan naman ang mga localized thunderstorms, typically nitong mamayang hapon at sa gabi o madaling araw. So hindi natin masyado isa-isahin yan ang buong Visayas at Mindanao dahil most of moderate and fairly weather naman sa halos buong nalalabi ng bansa.
Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector at nabanggit na nga po natin sa ating Facebook page na nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nika. Yan, kung babalikan natin yung report ko kanina, namataan si Bagyong Nika 258 km northwest ng Lawag, Ilocos Norte, na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumabas ito eksakto kaninang 11 at 12:45 PM ngayong tanghali yun ang eksaktong oras. Base na rin yan sa aking tropical cyclone sector monitoring pagkalabas o pagkatungtong niya sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, as of 1:30 PM ngayon, ang kanyang central air pressure na ngayon 987 hectopascals at maximum sustained wind niya in 1 minute average nasa 83 kilometers per hour at bugso umaabot ng 104 kilometers per hour. At kumikilos ito west-northwestward pa rin sa bilis na 13 kilometers per hour. At dahil nakalabas na po si Nika sa ating PAR, maaaring ito na rin ang magiging huling analysis natin kay Toraji, international name. Balik na siya sa kanyang international name na Toraji. So, dating bagyong si Nika. So, ang sunod naman natin natututukan, itong bagong bagyo na international name ng Usagi, rabbit, ang ibig sabihin sa atin yan. Very popular po ang pangalang Usagi, alam naman po natin yan, lalo na sa mga kilala natin ng mga utakos dyan. Alam na natin ang ibig sabihin ng Usagi. Rabbit po yan. So, ang local name natin, Ophel, and as of 1:30 PM, ang kanyang center air pressure, 989 hectopascals, at kanyang maximum sustained wind in 1 minute average 183 kilometers per hour at bugso umabot ng 104 kilometers per hour. Pero yung kanyang 10-minute average kung pagbabasehan natin ay nasa 10-minute average of 62 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 77 kilometers per hour. Maring yan yung maximum sustained wind base sa record ng Japan Meteorological Agency or ni Pag-asa. Kung hindi man, kung sakaling pumantay na sa oras sa 8-hour period, maaaring pasok na ang 1 minute average. So, tingnan na lamang ninyo mga folks. Sa ngayon, ang layo nito mula nung nirecord ko kanina, nasa layo itong 920 km east-northeast ng Pandan, Catanduanes po, yung layo niyan. Mula rito. So, medyo malayo-layo pa po siya at mabilis ang pagkilos niya northwestward sa bilis na 28 km an hour. So, kung pagbabasa natin yung analysis ng mga forecast tracks, pagbabasa natin dito, makikita for the next 24 hours o within 24-hour period ay aabot na siya sa typhoon category. Pero malamang severe tropical storm pa rin yan sa datos ni Pag-asa. So kung sisilipin natin yung forecast and symbols muna, yung approximate cone of uncertainty ni Ophel, just in case. Yan, medyo malag dahil napakarami po ang data pumapasok dito sa forecast and symbols. So wala po tayong magagawa. I-full screen natin para medyo bumbis yung process. So mapapansin po natin dito, ayon sa data feed, ay makikita po na mamayang gabi ay itataas na to ng Joint Typhoon Weather Centers as typhoon category, pero mananatiling severe tropical storm kay Pag-asa, which is itataas naman sa STS o severe tropical storm ni Pag-asa. O mamayang hapon o gabi po yan. So mapapansin nyo, magkaiba po ang lalabas na kategorya mula sa 1 minute at 10-minute average. Kaya mamayang gabi, na-expect severe tropical storm ito, itataas ito ni Pag-asa, pero typhoon category na sa 1 minute average o kay Joint Typhoon Weather Center. Again, malawak pa rin ang cone o probability on uncertainty. Base dito, ayan, medyo malayo pa yung gap ng dalawang forecast and symbol ng dalawang agencies na ito. Ayan, oh. So, ito yung kinunan ko sa pinaka-mean average. At makikita po, medyo malawak-lawak pa ang cone o probability. So, maaaring mas bumaba pa ito ng track dito or mas tumaas ng bahagya. Pero kung mapapansin natin, yung kanyang cone of uncertainty, medyo maliit na lamang, hindi siya masyadong malawak. So kung badaos-dos man nito ng konti, maaaring dito lamang yan sa pinakalinya ng tropical cyclone track ni Pag-asa. So yan ay mamayang gabi po yan at by bukas po yan ng umaga, according dito,
ay expected mananatili pa rin siyang nasa severe tropical storm kay Pag-asa at typhoon category naman kay Joint Typhoon Weather Center. At pagsapit naman ng November 14, yan ay Huwebes po ng umaga, inasang malapit na ito sa may bandang Palanan, Isabela. Halos baybay dito ng Palanan, Isabela. At nasa category, typhoon category na po ito kay Pag-asa na itataas nila sa Huwebes ng umaga o madaling araw po yan. Yan o, naka-typhoon category siya. Pero kay Joint Typhoon Weather Center, super typhoon category na siya. So dito, mapapansin niyo sa Huwebes, lumalawak po yung pinaka-error of ensemble nilang dalawa between Pag-asa at Joint Typhoon Weather Centers. Mapapansin niyo yung track, dito po ang magiging kilos niya. So makikita dito halos walang tatamaan na kalupaan, halos didikit lang halos din sa may bandang Babuyan o Batanes, Cook Islands. Samantalang sa forecast track ni Pag-asa, makikita natin ay tatamaan ang bahagi na ito ng Gonzaga o bandang Santa Ana, Cagayan. Mga Huwebes yan ng gabi, yan, or bago maghating gabi. Pero dito ay Huwebes po ito ng gabi. So mga hapon o bago maggabi, nasang tatama ito bandang Gonzaga o Santa Ana, Cagayan. Ayon yan sa forecast track ng data feed ni Pag-asa dito sa aking webpage. Ayun, kitang-kita naman po dito mga folks. Pero kay Joint Typhoon Weather Center, wala pong nakikitaan na ito ay tatama sa anumang kalupaan ng bansa sa ngayon. Bagamat malawak pa ang cone of uncertainty nila, hanggang dito pa yan, yung range yan. May mga forecast na medyo lilis pa yan dito. So, napakalawak pa po nung error of ensemble nito, hindi pa pinaka-sufficient o hindi pa absolute yung forecast track nito maging kay Pag-asa. Dahil malayo po yung nakikitaan nilang dalawa. Dahil kay Joint Typhoon Weather Center, according dito, walang tatamaang kalupaan. Pero pag kay Pag-asa, as of this time, pinapakitaan na nasa forecast, tatama na ito bandang Gonzaga mga po or bandang Santa Ana, Cagayan. So mga Thursday po yan ng hapon o bago magabi o pagitan ng 8 p.m. or ng 5 o'clock p.m. po yan na nasa typhoon category po. Pero sa Joint Typhoon Weather Center, nakataas sa super typhoon category 3 na po yan. Ayan o, malinaw po yan sa aking data feed. Hindi naman po natin pwedeng dayain yan dahil kung anong lumalabas sa mga international weather agencies at sa ating local weather agencies, yan po ang lalabas dyan. So wala tayong magagawa, at least makikita natin yung comparison ng mga iba't ibang weather agencies kabilang sa ating official weather agencies mula kay Pag-asa. So tingnan natin, asahan pa natin magbabago-bago pa talaga yan habang malayo pa po itong si Ophel dahil banda rito pa lamang siya. Yan, papasok pa lamang siya sa severe tropical storm. So yun po ang malinaw yan. Itong track ni Nika ay hindi na natin masyado focus dahil naka-exit na nga po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito namang si Manny ay nanatili pa rin siya sa silangan ng Guam at napakabagal pa rin ang pagkilos niya. At kung babalikan ninyo, halos napakabagal ang kanyang pagkilos. Kung babalikan natin yung kanyang movement speed ni Manny, yan, medyo malaglang ng konti dahil kino-compute ng aking webpage yung mga ensemble tuwing ginagalaw natin yung Google Maps at yung ating bagong mapa na ginagamit. So normal po talaga yan dahil nagagawa nating pagkasyahin ang process. Dito medyo mabilis na ang pagkilos. Ayun, ngayon pa lamang medyo nasa 22 km an hour na ang bilis ng kilos westward nitong si Manny. So nitong hapon o gabi, malamang nandito na yan sa karagatan ng Guam. At inaasahan nga po, base sa ating mga forecast bukas, ay nandito na yan sa may bandang kanluran o southwestern ng Guam dahil medyo dadaos-dos mo ito ng pagkilos. So yun po, kung babalikan natin yung ating ensemble forecast tracks, yan yung forecast ensembles, babalikan natin. Medyo pagpasensyahan lamang, medyo talagang medyo lagi, matindi ang process ng aking webpage dahil nakuha ko po ang lahat ng kanilang mga data. At mapapansin natin ay by November 13, mga Miyerkules po yan, bukas, ng bandang gabi, hapon o gabi, ay nandito na sa may bandang timog kanluran ng Guam. And then expected yan, mga 14 ng umaga, by Thursday ng umaga, malapit nito sa may bandang boundary ng PAR o
o silangan ng Palau. So in-expect natin mga Huwebes ng gabi o bago maghating gabi ay inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So mukhang magtutuloy-tuloy siya dahil nasa Severe Tropical Storm ito simula bukas ng gabi. Yan o, Thursday ng gabi. Tataas siya as Severe Tropical Storm. Itataas siya ng Joint Typhoon Weather Centers. Yung cone of probability o uncertainty niya, medyo malawak-lawak pa rin ng konti. Yan, kung titingnan natin, mapakita ko sa inyo mamaya yung pinaka-forecast error mula sa data feed mismo ng Joint Typhoon Weather Center para at least mas close to accurate nating mape-predict yung galaw nito. At pagpasok nito, kung hindi man madaling araw ng Biyernes, ay inaasahan nga po ito kinabukasan ng Biyernes umaga ay tataas ito as typhoon category. At dahil papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, bago maghating gabi ng Huwebes o Biyernes ng madaling araw, tatawagin na ito sa bagyong Pepito na. Magiging ika-6 na bagyo natin to ngayong month of November. Mukhang ito yung pinakamaraming bagyo sa loob lamang ng isang linggo na magaganap sa Pilipinas ngayong month of November. Mukhang dito na ibuhos yung full blast ng mga bagyo. And then by November 16, so Sabado po to, weekend, ng umaga, tataas ito as super typhoon category. Ayon yan sa data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Pero paglapit dito sa may bandang silangan ng northeastern Luzon, pababa siya o hihina ng bahagya as typhoon category na. Wala pang data feed mula kay Pag-asa para kay Bagyong Pepito, just in case pumasok ng PAR, so antay-antay na lang naman natin. Pero makikita natin yung cone of probability and uncertainty, may pagkakataon na medyo mas dadaos-dos pa ito ng konti. Ayan, oh. So sa mga nagsasabing medyo didikit pa raw ito sa bandang Bicol region, well, hindi po natin i-rule out yan. Then again, malawak pa po ang cone of uncertainty ng mga bagyong ito, maging kay Bagyong Ophel. Malalawak pa rin. Bagamat yung mga gaps nila, yung lawak ng kanilang cone of error, medyo maliliit na lamang. So, kung tumas man yan ng konti, medyo ilang hundreds of kilometer lamang ang distansya. Kung tataas ito o bababa. Pero dito, malinaw lamang na halos gigilid lang ulit sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Ngayon, titingnan lang natin yung structure, kung yung lower left quadrant, tatapat na naman dito sa may bandang Southern Luzon. Sa ngayon, wala pang masyadong significant dahil malayo pa itong si Pepito. Pero itong si Ophel, medyo malayo-layo pa. So, inaalam pa natin yung pinaka-structure. Medyo mahina-hina pa po yung low level o low left quadrant niya. So, tingnan natin sa mga susunod na oras, within 48 hours, habang ito'y lumalakas into typhoon category, itong si Ophel, malalaman natin yung kanyang structure, yung kanyang quadrant structure kung medyo delikado sa silangang bahagi nga po ng Southeastern Luzon. Mag-update po tayo dyan, time to time, mga po. At sa aking bagong experimental pa lang ito pero dahil galing ito sa data feed mismo ng Japan Meteorological Agency, ito na ang pinaka-most reliable and ensemble forecast system na meron ang inyong lingkod. Yan. At bakit tinawag na Tropical Cyclone Forecast Error? Mula kay Japan Meteorological Agency, meron silang tinatawag na patterns of forecast ensembles. Ayan o. Yung makikita nyo yung grids of lines ng forecast track. Yan. Halimbawa, itong kay Bagyong Pepito. Marami siyang strand ng forecast track. Yan. Ganyan ang pattern ng ginagawa ng automation ng kanilang forecast ensemble system. At sinimulate natin, gamit ang ating kaalaman siyempre sa programming, ay sinimulate natin yung kanyang forecast track. Maging yung approximate na range o lawak ng bagyo. Eksakto po yan. Yan yung eksaktong lawak ng bagyo. Kaya very reliable po. Hindi tayo nagbase sa wind speed. Ito talaga yung eksakto na magiging lawak ng bagyo. Depende sa kanyang lakas. So dito ay makikita natin mula nung AGIS and then ngayong araw, kung titingnan natin yung araw ngayon, nasa niya 12. Dito, makikita natin ay nasa tropical storm yung category niya. At kung titingnan natin yung average, yung pinaka-forecast error, then i-fix natin, yan, malinaw na malinaw, tropical depression category po siya. Yung corrected fixed forecast.
So hindi tayo magkakamali kasi napakaganda ng structure nung mga ensemble forecast ni Japan Meteorological Agency. So kahit anong ituro natin diyan, sasabihin niya talaga tropical storm category. At dahil mas marami, ibig sabihin yung probability na nasa tropical storm category lamang ang bagyong si Pepito ay mataas. Hindi gaya kahapon ay umabot ng severe tropical storm. Kahapon po yan, nag-severe tropical storm siya. Ayan, kahapon. And then ngayong araw, humina siya into tropical storm. And then, yung probability ng forecast, bababa siya into tropical depression. Yan, magiging tropical depression siya. Bukas, mga nasa bandang Huwebes po to, ng alas 2 ng madaling araw, oras natin yan sa Pilipinas. Kasi 1 hour po ang ahead ng Japan. Yung oras sa Japan, 1 hour po ang ahead natin sa Pilipinas. Bale, i-convert pa natin yan. Under experiment ko pa lang naman po yan. At kung titingnan natin yung corrected fixed format ng forecast track, makikita po ay magre-re-intensification siya bago pumasok ng PAR sa Huwebes ng gabi or 15 ng madaling araw. Ayan, malinaw siya. Nag-re-intensification siya. So, ibig sabihin, very consistent po ang mga forecast na magkakaroon ng re-intensification si Pepito. So, nakakatuwa mga folks dahil hindi tayo nagkakamali. Kahit alin ang pipiliin natin, sinasabi ng system na mataas ang reliability, yung tinatawag na yung mas mataas sa probability. Yan. Mapapansin natin, mataas ang yung confidence na nasa severe tropical storm ito. So magre-re-intensification ito bago ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi. Ayan, hapon o bandang gabi po, mga bago mag alas 8 ng gabi. And then, bago siguro maghating gabi or kinubukasan ng madaling araw ng 15 o November 15, 2024, papasok daw ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mapapansin natin dito, manatiling malawak ang cone of probability o uncertainty niya. Pero dito, mas nangunguna kasi yung latest na ito na forecast track, kaya ito ang magiging fixed forecast. So malinaw na medyo mas mababa yung track nitong kay Japan Meteorological Agency. Halos malapit sa may bandang Bicol region o southeastern Luzon. Pero at least hindi pa rin sobrang lapit din sa may bandang Catanduanes. So ibig sabihin lamang yan, magbabago pa po o marami pang pagkakataon ang pagbabago-bago ng forecast niyan. By November 16 po ito, mga gabi. Yan. Bali, Sabado. Mga Sabado na po yan, ng November 16, ng gabi. Nandito na yan sa may bahagi nga po ng southeastern Luzon. Ayon yan sa ating tropical cyclone forecast error probability. So malinaw yan mga folks. Generally, ang magiging forecast track yan, kahit silipin ninyo kay Japan Meteorological Agency, tugmang-tugma po kami. Ganyan po ang magiging forecast track yan. Yan. Tapos, yung range ng bagyo, ayan, kitang-kita po ang pinakabilog niya. Yan. Ganyan. So kung sisilipin nyo sa website ni Japan Meteorological Agency, ganyan, tutugmang-tugma ang lalabas sa amin. Kasi mismong data ito ni Japan Meteorological Agency. Kaya nga po, Japanese pang nakasulat. Oh. Ang ibig sabihin niyan, Taifu. Taifu pangalan yan eh. Ewan ko bakit Taifu. Nakalimutan ko pa lagyan yung pangalan ng bagyo. Well, under experimentation, observation ko pa lang naman ito, mababago pa yan. Lalabas yung pangalan dyan ng bagyo kasi dito po wala eh. So kung hindi man lalabas dyan, lalagyan ko na lang siguro ng track ng bagyo, yung pinaka-present position ng bagyo. Kasi baka mag-error dahil napakadaming data ang pinoprocess ng tropical cyclone forecast error na ito. So courtesy ito mula kay Japan Meteorological Agency at natututo tayo paano mag-analyze si Japan Meteorological Agency ng kanilang ensemble forecast at ng kanilang mga latest forecast track ng bagyo. At dito kitang-kita natin. At na-compare na natin ng mas mabilis sa mga iba't ibang weather agencies gaya na lamang ni Pag-asa, Joint Typhoon Weather Center at iba pa. So yun po, malinaw po sa ngayon ay makita ang consistency na makakapasok ng PAR si Pepito ha. Expected dyan by nitong 15 o 14 na madaling araw. So, kung 14 man, mga gabi, or madaling araw naman ng November 15. So, yun po ang malinaw dyan, mga po.
Ngayon, silipin naman natin yung ginagamit natin na Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa Global Spectral Model. Ito nga po, malinaw dito sa ating Global Spectral Model, mga Huwebes po ng hapon o gabi or bago mag-A15 or A15 ng madaling araw. Pero dito kasi, ito, medyo bago maghating gabi, pinapakita dito, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at magiging si Pepito. Itong si, yung bagyo si Kanye. So, malinaw dito. So, 14 o 15 ng November, papasok itong si Pepito. At ito namang si Ophel, mapapansin natin, halos kapareho sa magiging kilos ni dating bagyong si Nika. So, sasabayan ito yung halos galaw ni Nika. At base dito, maglalandfall dito, bandang Palanan, Isabela, or bandang Cagayan, Pagitan. Itong si Ophel. Base rito po so pareho doon sa forecast track ni Pag-asa na pinakita natin kanina. Pero kay Joint Typhoon Weather Center, dito ang track niya. Medyo mataas pa. So baka bumabayan at sumabay na rin yan sa magiging forecast track ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency. Base dito sa Global Spectral Model, mukhang tatama bandang Isabela or bandang Palanan. So tingnan po natin mga folks. And then, tatawirin ito ng buong extreme northern Luzon na naman. At makikitang lalabas ito ng kalupaan ng Ilocos Norte. Kinahapunan o kinagabihan ng Huwebes. So, tingnan po natin mga folks kapag nangyari yan. Pero at least maging preparado po tayo, tumama man o lumihis dito sa bahagi nga po ng extreme northern Luzon. And then, kasabay ng pagpasok naman itong si Pepito. At mula sa pinaka-mean sea level pressure natin, kung titingnan natin, ay aktibo na rin at naging typhoon category nga ayon dito. Ayun hanggang sa maglandfall pa dito. Bago pa sa pinaka-typhoon category itong si Ophel. Bago maglandfall sa bahagi nga po ng Cagayan or bandang Palanan, Isabela. And then dito, ganun din. Nakikitaan dito mga severe tropical storm. Ang nakikita ang pagpasok ni Pepito. Bandang Huwebes nga po ito ng gabi o bago maghating gabi. Yan. So, malalakas ang development naman nito. Ang kagandahan lamang, compact o maliit yung kanilang cyclone system. Ngayon, may nagtataka bakit maliit ang sirkulasyon o yung pinaka-diametro ng bagyo. Well, naipaliwanag na natin yan naman nakalang linggo. Mababa ang kanilang, yung lawak ng kanilang diametro. Kasi nga po, yung sea surface temperature, mga around 30 degrees. And then, medyo drier kasi nga po marami o namumutakti kasi tayo ng high pressure area sa itaas at sinasabayan pa ng medyo balanse na sea surface temperature lamang. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. So nagkakaroon ng dryer pagka nagkakaroon ng vertical wind shear sa mga bagyo na tumatama sa kanila dito sa likuran nila sa silangan. So habang nagtatabas yung bagyo, despite na umaabot sa 30 degrees Celsius ang sea surface, medyo natutuyuan sila kaagad ng moisture. So, ang tendency, yung upward low convection nila habang umiikot sila o yung nagsisirculate, habang kumikilos pa west-northwest o northwestward, medyo nadadry yung kanilang moisture. Mapapansin ninyo, malakas yung ridge of high pressure area sa paligid nila habang dumadaan. Habang iniiwasan nila yung ridge of high pressure area dito sa itaas, ay habang umiikot sila pa o habang kumikilos sila pa hilagang kanluran, unti-unti nakakapos sila ng kanilang moisture na mabawasan. Medyo nagiging drier yung dinadaanan nila. So yun po ang dahilan kung bakit hindi masyado malawak ang kanilang mga cyclonic system. So hindi agad na mawawalang kinalaman po yung magiging La Nina. Dahil wala nga po tayong La Nina, emerging man pero hindi umaabot sa pinaka-threshold ng La Nina. Pasok pa rin kasi sa pinaka-neutral level ng sea surface temperature. So magkaroon man ng upward o yung magkaroon man ng nourishment ang mga bagyo, hindi ganun ng sapat para mas lumawak ang kanilang mga outer circulation, yung pinaka-diameter. Halos makipot o bansot lamang sila kapag nagkaroon ng development. So last 2 weeks ago ko pa po yan pinaliwanag. So pwede nyo po ibalik kung ano yung nagiging mas further ng kanilang mga development kung bakit medyo compact yung kanilang cyclonic circulation. Hindi masyadong malawak. Kasi may mga nagtatanong bakit parang maliit lamang yung bagyo mula kay bagyong Leon hanggang dito nga po kay Nika.
At ngayon, itong si Ophel at susunod si Pepito. Very compact kasi medyo drier po ang paligid niyan dito sa silangang bahagi o dagat Pasipiko natin. So, yun po yung pinakapaliwanag dyan mga folks sa yung steering environment, kasabay na yung high pressure area sa itaas at yung vertical wind shear. Nakakabawas yun sa kanilang further moisture absorption, yung pinaka water vapor sa kanila. Hindi malakas. Na ibubuhos din kagad, ang tawag dito, nagsasaturate po kagad habang kumikilos sila pahilagang kanluran. So, hindi nila magawang lumawak. Dahil habang nag-spread out yung moisture sa pinaka-outer circulation mula sa sentro ng bagyo, ay natutuyo kaagad. So, yun po ang pinaka-main reason kung bakit compact ang sirkulasyon ng bagyo. So, sa Olabindol, so far, medyo kalmado na uli yung noise na aking seismometer, pero wala tayong nadetect na medyo malakas-lakas na mga pagginig. So, diretso agad tayo sa short period mula sa data PDP box, mula kaninang madaling araw, wala pang naitala na magnitude 4.0 pataas. Kasi dito sa ating data, wala pong magnitude 4 pataas. Pero mga minor earthquakes, medyo marami-rami na rin. Ang huli nga dito sa may bahagi nga ng Humalid, Quezon, na may magnitude 1.5. So, dito bakit may 1.5? Supposed to be, naka-filter yan sa magnitude 2. Well, dito kasi sa pinaka-main natin, kasama ang magnitude 1 pataas. Para generally natin nakikita. Kaya lang, nakalimit po yung number ng epicenter kasi sobrang dami niyan kapag sinama natin, maglalag. So, nilimit ko lamang. Pero sa historical earthquakes natin, hindi po nakafilter. Kung ano yung exact na bilang, yun po magiging bilang. Kaya lang, walang magnitude 1.0 pataas. Starting ako dyan, magnitude 2.0 pataas. So, yun po ang pinaka, na explanation. Baka magtaka po kayo. Mula sa ating historical earthquakes, para sa buwan ng November, mula ngayong araw na ito, kung nakakailang total earthquakes na tayo, kahapon kasi is mga 330 plus ang naitalang mga lindol kahapon na huli nating ni-report. So, ngayong araw, tingnan natin kung ilang total earthquakes na po tayo. For the month of November, total of 385 earthquakes na po. 369 dito is magnitude 2.0 pataas, 16 na po sa magnitude 4.0, and so far, wala pa rin tayong magnitude 5.0 pataas. So, medyo good news pa rin. Sana walang magkaroon ng malakas-lakas pa na pagyanig. At ingat pa rin sa mga taga Surigao region dahil mas marami kayong naitalang pagyanig pa rin dyan mula ng unang araw ng November. So, yun lang po ang ating latest report para sa ulat lindol ngayong araw. Since wala naman tayong naitala na mas malakas-lakas at wala naman tayong na-record na magnitude 4.0 mula sa data feed mismo ni PHIVOC. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, November 12, 2022.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 12, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman ay hindi natin isama ngayong hapon sa ating report. Since yung extension ng ating report kahapon, extension din yan hanggang kaninang umaga. So wala pong magiging problema. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ng pinaka-dynamic at real-time events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.